Good evening again. Narito naman po tayo para magkaroon tayo ng sharing ng words mula sa Biblia. Every day po tayo nagbibigay ng Bible messages. Nasa Genesis 30 na po, Genesis chapter 30 na po tayo. At ang nilalaman po nitong Genesis chapter 30 ay ang mga anak ni Jacob, ang request ni Jacob kay Laban. Yan po yung mga mensahe yan. Ang nilalaman ng Genesis chapter 30. The Genesis chapter 30 shows that the struggle between human impatience and God's perfect timing. Raquel, Leah, and Jacob try to control outcomes through jealousy, competition, and human schemes, yet God remains sovereign. Alam niyo po, dito sa istorya na to, talagang meron ditong jealousy at may competition. Kasi nga po, ang totoong mahal ni Jacob ay si Raquel. Pero ang binigay na una sa kanya ng father-in-law niya na si Laban ay yung kapatid ni Raquel na si Leah. Si Leah ay nagkaanak kay Jacob, pero ang mahal ni Jacob ay si Raquel. So meron talagang competition and rivalry. Despite rivalry, manipulation, and flawed decisions, God still fulfills His promise to bless Jacob. This chapter reminds us that God's plans cannot be stopped by human weakness. Blessings come not because of our cleverness, because of God's grace and faithfulness. See, kahit nangyari yon na hindi tama, nagkaroon doon ng deceit, ng panlilinlang si Laban kay Jacob dahil yun yung ginawa ni Jacob kay Esau na kanyang kapatid, still God fulfill His promise to bless Jacob because Jacob is really a faithful servant of God, of our Lord. See, this chapter reminds us God plans cannot be stopped. Ibig sabihin, hindi pwedeng pigilin. Kahit anong mangyari, hindi pwedeng pigilin ang nakatadhana. So, si Jacob talaga ang napili talaga na para pagpalain ng Panginoon. Waiting on God is difficult but necessary. Raquel becomes impatient and frustrated because she cannot bear children. Delays are not denials. God works on His own timetable, not ours. Ibig sabihin, matuto tayo maghintay sa kaloob ng Panginoon kapag may hiningi tayo. Hindi yung pwede na nagpe-pray ako, ganyan-ganyan, nagdarasal ako, pero may timetable ang Panginoon, may sarili siyang timetable na dapat masunod. Okay? Comparison brings pain, no? Talagang nasakit pag meron kang kino-compare sa isa't isa, meron talagang pain yun. I-compare mo si Leah to Raquel. The rivalry between Raquel and Leah leads to jealousy and emotional struggle. Comparing ourselves in others steals joy and peace. Exactly. Totoo po yan. Kapag tayo kinukumpara sa ibang tao, because we have our own identity, we have our own character, kaya hindi tayo pwedeng ikumpara sa iba, compare sa iba. It instills joy and peace. Mawawala yung ating peace of mind and the joyful heart. Yun ang sinasabi natin. Kaya nga po ako, hinihingi ko kay Lord, simple lang, give me wisdom and discernment para parating tama ang gagawin ko, hindi ako magkasala sa Panginoon, at humingi po ako ng peaceful mind and a joyful heart. Yun lang po hinihingi ko sa Panginoon sa araw-araw.
So sana ganun tayo. God's blessings are unique for each person. Hindi po pwedeng pare-pareho ang blessings sa binibigay ng ating Panginoon sa mga tao. God sees the unnoticed. Leah feels unloved but continues to be fruitful. Kahit nakita niya, alam niya na hindi siya mahal ni Jacob, but still, pinagpapala pa rin siya ng Panginoon. Even when people overlook us, God sees and honors faithfulness. Ang tanging ang Panginoon ang nakakakita, nakakaalam ng laman ng ating puso. Kung tayo ay mabuting tao, kung tayo ay hindi mabuting tao, kung tayo may kasalanan, o kung tayo walang kasalanan. So yun po yung we cannot hide anything to our God kung ano yung laman ng puso at isip natin. Yan ang importante. Hindi yung physical outfit natin. What's important is our heart. Okay? Human schemes do not control God's blessing. Precisely. Jacob uses breeding methods to increase his livestock, but it is God who prospers him. Ang Panginoon ang nagpapala sa kanya. Kahit may ginagawa na ibang method or ibang style si Jacob. Hard work is important, but success ultimately comes from God. Yeah, katulad sa trabaho natin. We really work hard in realty business. We really work hard. We give up time, effort. We spend a lot of money para maka-close lang, di ba? Yung mga agents natin, mga brokers natin. But the blessings ultimately coming from God. Kung gusto ka niya i-bless, i-bless ka ng Lord, provided you have a clean mind, honest heart, and a good heart. Always remember that. Ha? Hindi trabaho tayong trabaho, kala natin pagod na pagod tayo, pagpapalain tayo. Hindi. Diyos ang nakakaalam, ang Diyos ang magpapala sa atin. Parati natin tatandaan yan. The secret of success is the cleanliness of your heart. Etong puso, hindi ang isip. Puso natin, kailangan di tayo nag-iisip na masama sa kapwa natin. Dapat hindi tayo naiinggit sa kapwa natin. Dapat hindi tayo mamalaki sa kapwa natin. Always always have a humility. Meaning magpakumbaba tayo parati. Ako nga nagpapakumbaba rin parati. Katulad doon sa security guard, ayaw ako parkingin kanina. Ang supla-suplado. So ginawa ko, pumasok ako sa loob. Tapos sabi ko sa kanya, kakain kami dito Ayaw mo kami pa-parkingin. So nag-sorry siya sa akin. So tapos binigyan ko siya ng tip. So bati na kami. So ganun kumisan kinakailangan nating bumaba sa kinalalagyan natin, di ba? Okay? So dito sa ating sa Genesis 30, it teaches us to trust God instead of rushing Him. Huwag nating madaliin ang Panginoon. Magtiwala lang tayo sa Kanya to avoid envy and to believe that God is working. Even when we don't see immediate result. Even na hindi ka pa pinagpapala ng Panginoong Diyos, magtiwala lang tayo because God knows best for us. Okay? See you later. Bye-bye.